Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay natatalakay ang konsepto ng imperialismo, Aralin 6. Sa kasaysayan ng Pilipinas ay mayroon tatlong bansang nanakop sa atin. Ang mga Kastila, mga Amerikano, at mga Hapones. Iba-iba man ang motibo at pamamaraan sa pagsakop, iisang konsepto ang kanilang sinunod. Ang konsepto ng imperialismo. Ang imperialismo ay pagpapalawak ng kapangyarihan o pamamahala ng isang bansa sa ibang teritoryo, tuwiran man o hindi, kabuuan man o bahagi lamang, kusa man o persahan, gamit ng militar, politikal, kultural o ekonomikong pamamaraan. Militar, tumutukoy sa mga sundalo o pakikidigma. Politikal, may kinalaman sa pamamahala ng nasasakupan. Kultural, ugnayan ng mga tao batay sa mga paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ekonomiya, paggamit ng limitadong likas na yaman upang punan ang mga pangangailangan. Tumutukoy din ito sa anumang produkto o serbisyo na ginagawa, pinagsasaluhan at ginagamit. Ang imperialismo ay hindi pantay na ugnayan ng dalawang bansa. Ang mas malakas na bansa ay madalas nagiging mananakop, habang ang mas mahina naman ay ang nasasakop. May dalawang tipo ang imperialismo o ang paraan ng pagkakasakop. Ang dominasyon at ang subordinasyon. Sa dominasyon ay halos wala ng karapatan ang nasasakop. Napapakialaman din ang kalayaan at pamamahala. Sa subordinasyon naman ay may kalayaan ang nasasakop na magpatupad ng sariling mga programa, huwag lamang pakikialaman nito ang mga interes ng mananakop. Mga uri ng imperialismo. Una, kolonyalism. Ang pagkontrol ng isang bansa sa ibang bansa. Puwersahan ang pagpapatupad ng mga batas, wika at kultura sa mamamayan ng nasasakupan. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya sa loob ng 333 taon. Ginamit ng Espanya ang 3G na dahilan sa pananakop. 3G, God, Gold, Glory. God, palawakin ang Katolisismo at gawing Kristiyano ang mga katutubo. Gold, humanap ng mga likas na yaman at bagong bentahan ng mga produkto. Glory, palawigin ang sakop na teritoryo bilang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang mga susunod na uri ng imperialismo ay matatawag din na neocolonialism o bagong kolonyalismo. Bukod sa ang mga ito ay bago na uri ng kolonyalismo sa simula ng 19 na siglo, kahit paano ay may limitadong kalayaan ang mga bansang nasasakupan sa mga uri ng imperialismo ito. Ikalawa, economic imperialism. Nagsasarili o malaya ang bansa, subalit hindi pa maunlad ito, kaya ang namamahala sa takbo ng ekonomiya sa lugar ay mga pribadong kumpanya o mas malakas na bansa. Halimbawa nito ay ang Dutch East India Company o VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, United East Indian Company. Sa Indonesia, noong ika-17 hanggang ika-18 siglo. Binigyan ng kumpanyang ito na eksklusibong kontrol sa mga rekado o spices sa Asya ng gobyerno ng Dutch o Olandes. Naging malaking kumpanya ito na may sariling teritoryo, mga sundalo, uri ng pera, kakayahang makipagnegosasyon sa mga teritoryo at kalayaan. Bagamat hindi pa ganap na bansa ang Indonesia noon at binubuo ng iba't ibang kaharian, umasa ang mga lokal na Indonesia sa ekonomiya ng VOC. Hindi pinakialaman ng VOC ang kalayaan ng mga kaharian sa lugar hanggat hindi ito makakaapekto sa kanilang negosyo. Katlo, sphere of influence. Ang rehiyon o bansa ay nakikinig o sumusunod sa ibang bansa dahil may taglay ang bansang sinusunod ng militar, politikal, kultural o ekonomikal na kapangyarihan sa lugar. Maaaring kusa o napilitang sumunod ang mga lugar na ito sa tindi ng pamumuwersa sa kanila. Nang magbanggaan sa ideolohiya o pananaw ang US at USSR o Union Soviet Socialist Republic mula 1945 hanggang 1948, nakita ang sphere of influence. May mga bansa na pumanig sa US na itinataguyod ang demokrasya at mayroon din namang pumanig sa USSR na nagtataguyod naman ng komunismo. Ang dahilan sa pagsuporta ng mga bansa sa isa sa kanila ay depende sa sphere of influence. Demokrasya, sistema ng pamamahala kung saan ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. Komunismo, naglalayong magtatag na lipunang pantay-pantay ang mga tao
at ang lahat ng ari-arian ay pagmamayari ng Estado. Ika-4, protectorates. Ang isang bansa ay nakikinabang sa proteksyong ibinibigay ng mas malakas na bansa, kapalit ng pagsuko nito ng karapatan sa mga usaping panlabas. Ang isang protected na Estado ay pinamamahalaan ang sarili, pero kapag may kinalaman na sa pagkipag-ugnayan maging sa katabing bansa, ang protektor ang gumagawa nito. Nang lumaya ang Cuba mula sa mga Kastila, bunsod na digmaang Amerikano-Espanyol, diretsong naging protectorate ang Cuba ng US. Bagamat nakasisigurado ang Cuba na hindi sila hahayaan ng US na sakupin ng ibang bansa, puwersa naman silang ilagay sa kanilang konstitusyon na maaaring makialam ang Amerika sa mga usaping panlabas ng bansa. Ika-5, concession. Isang uri ng ekonomikong imperialismo kung saan ang mas mahinang bansa ay pinahihintulutan ang legal na pagkontrol sa bahagi ng kanilang teritoryo, lalo ang mga likas na yamang taglay nito. Sa lugar na sakop ng mas malakas na bansa, ang batas na ipinatutupad ay sa kanila at hindi sa lokal. Kadalasang nangyayari ito sa isang bansa na may matinding pangangailangan, kung kaya sila ay napaloob sa ganitong uri ng kasunduan. Ang China ay dumanas ng mga concessions sa mga bansang Britain, France, Japan, Germany at Russia. Ang mga bansang ito ay nagtayo ng kani-kanilang mga teritoryong sakop sa loob ng China gamit ng mga kasunduan. Hindi ito mapigilan noon ng Qing Dynasty dahil sa maraming kadahilanan. Dynasty. Ang mga namumuno ay mula sa isang linya ng pamilya. Bilang buod, ang imperialismo ay pagpapalawak ng kapangyarihan o pamamahala ng isang bansa sa ibang teritoryo. Tuwiran man o hindi, kabuuan man o bahagi lamang, usaman o puwersahan gamit ng militar, politikal, kultural o ekonomikong pamamaraan. Militar, tumutukoy sa mga sundalo o pakikidigma. Politikal, may kinalaman sa pamamahala ng nasasakupan. Kultural, ugnayan ng mga tao batay sa mga paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ekonomiya, tumutukoy sa anumang produkto o serbisyo na ginagawa, pinagsasaluhan at ginagamit. Ito rin ang paggamit ng limitadong likas na yaman upang punan ng mga pangangailangan. Ang imperialismo ay hindi pantay na ugnayan ng dalawang bansa. Ang mas malakas na bansa ay madalas nagiging mananakop at ang mahina na bansa ay ang bansang nasasakop. May dalawang tipo ang imperialismo, ang dominasyon at ang subordinasyon. May 5 uri na imperialismo: colonialism, economic imperialism, sphere of influence, protectorates, at concessions. Colonialism, ang pagkontrol ng isang bansa sa ibang bansa, kung saan puwersahan ang pagpapatupad ng mga batas, wika at kultura sa mga mamamayan ng nasasakupan. Economic imperialism, nagsasarili o malaya ang bansa, subalit hindi pa maunlad ito, kaya ang namamahala sa takbo ng ekonomiya sa lugar ay mga pribadong kumpanya o ang mas malakas na bansa. Sphere of influence, ang rehiyon o bansa ay nakikinig o sumusunod sa ibang bansa dahil may taglay ang bansang ito ng militar, politikal, kultural o ekonomikal na kapangyarihan sa lugar. Protectorates, ang isang bansa ay nakikinabang sa proteksyong ibinibigay ng mas malakas na bansa, kapalit ng pagsuko nito sa karapatan sa mga usaping panlabas. Concessions, isang uri ng ekonomikong imperialismo kung saan ang mas mahinang bansa ay pinahihintulutan ang legal na pagkontrol sa bahagi ng kanilang teritoryo, lalo na ang mga likas na yaman dito. Dynasty, ang mga namumuno sa isang lugar ay mula sa isang linya ng pamilya. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!